Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lahat ng malalaking balita, maiinit at viral, hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido, hataw, balita. Rapido, hataw, balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido, hataw, balita. Mga malalaking balita, hataw na. Rapido, hataw, balita. Magandang hapon ho, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ating pong Rapido Hataw Balita ngayon pong Huwebes at 30 sa buwan ng Hulyo taong 2026. Sa ating pong headlines, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagbigay daw po ng otorisasyon para isumite sa impeachment court ang BIR records si VP Sara at Attorney Mans Carpio. Bank records at tax document ang mag-asawang VP Duterte at Attorney Mans Carpio, malaking piraso ng ebidensya ayon sa isang kinatawan. Pag-aalis sa systems loss charges sa kuryente, dapat daw pong masusing pag-aralan ayon po sa Department of Energy. 7 taong gulang natenggang bike project sa Davao, inspection ng DPWH Secretary Dizon nadismaya. Pagbibigay naman ng committee chairmanship kina Senador Estrada at Marcoleta, idinepensa. Retired police patay sa pananambang sa Quezon, Deva, Ecija. Isa namang dayuhan, patay din. Patay naman po sa pananaksak dyan po sa may Silang, Cavite. Rapido, hataw, balita. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Romel Fuertes. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, malabo para maramdaman ang pag-alis sa paniningil ng systems law sa mga consumer sa kabila ho na naging pahayag mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA 2026. Sa panayam po ng DZRH, sinabi ni Department of Energy Undersecretary Dr. Rowena Guevara, kailangan pa raw na balansehin ang nais ng Pangulo dahil pangamba nito na hindi na rin kumita ang mga distribution utility tulad naman ng Meralco kung sasaluhin nito ang buong systems loss. Sakaling may sa batas sumano ang pag-aalis sa paniningil ng systems loss charges sa consumer, Jack, natatamaan daw po ang distribution company o electric cooperatives na posible manong ikasara ng kanilang negosyo. Bagaman hindi ito agad-agad may ibababa sa 0 peso, maaaring niyang masingil muna sa pinakamababang halaga. Napamura na lamang sa sobrang pagkadismaya si DPWH Secretary Vince Dizon matapos inspeksyonin ang natenggang proyekto sa
Palomo River sa Barangay Bangkal, Davao City. Taong 2019 pa umano sinimulan na naturang DICA project pero natenga na ito sa loob ng 7 taon. Sinabi ni Dizon kung natapos lang ang proyekto, mabibigyan sana nito ng proteksyon ng mga residente na nakatira malapit sa ilog sa panahon ng malakas na buhos ng ulan. Dahil dito ay pinag-utos ng kalimang pag-ukay sa nasabing ilog para mapalaki ang kapasidad nito. Samantala, dinepensa naman ni Senate President Dawin Gatchalian at Senador Tito Soto ang pagbibigay ng committee chairmanship sa dalawang nakakulong na senador na sina Senador Jingo Estrada at Senador Rodante Marcoleta. Ayon po kay Soto, bahagi na ng patakaran sa Senado na lahat ng senador ay nabibigyan ng committee chairmanship anuman ang kanilang katayuan sa kasalukuyan. Anya kailangan din nila ng komite dahil naman sa dito magmumulang sweldo ng kanilang mga tauhan o staff. Samantala, sinabi naman ni Gatchalian na senador pa rin sila kahit sila'y nakakulong. Hindi man na nila magampanan ng kanilang tungkulin, maaari naman na ang vice chairman ang magpatakbo ng mga komite. Mas magiging malinaw na ang pagtalakay sa umano'y maling paggamit sa pondo ng Office of the Vice President at Department of Education sa susunod na impeachment trial. Ito'y dahil iharap na ng prosecution bilang testigo sa paglilitis ang ilang mga opisyal ng Commission on Audit. Kabilang dito sina Roderick Wamil, dating State Auditor of COA Intelligence and Confidential Funds Office, Celine May Del Campo, kasalukuyang State Auditor ng COA ICFAO. Ayon kay Lead Prosecutor Congressman Jervil Luistro, sila magpapaliwanag sa milyon-milyong pisong disallowances na ipinalabas na umano'y bogus na pangalan gaya ng Mary Grace Piatos, Milky Sequia at iba pang pangalan mula sa Chicheria family. Rapido, hataw, balita. Samantala naman, nagharap po ng petisyon si Senador Jingo Estrada sa Sandigan Bayan na umihiling na payagan siya makapaglagak ng piyansa kaugnay ng kanyang kinakaharap na kasong plunder. Ginawa po ng senador ang akbang 2 araw matapos ibasura ng Anti-Graft Court ang kanyang motion na itagdang halaga ng bail para sa nabanggit na kaso. Ayon po sa Sandigan Bayan, ang tinutukoy na kahilingan ay premature hanggat walang nakapending na petition for bail. Kaya naman nagsumite ng petisyon si Estrada para hilingin ang pansamantalang paglaya o temporary liberty. Sa isang statement, dinayag po ng mga abogado ng senador na walang matibay na ebidensya na magpapatunay na ang kanilang kliyente nagkamal ng higit sa 573 milyong piso mula sa flood control at infrastructure projects. Idinagdag pa ng depensa na hindi raw po totoo ang akusasyon na si Estrada ay humiling ng hingi o tumanggap ng kickback o komisyon mula kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na galing sa mga naturang proyekto. Ipinagkibit balikat lamang ng isang miyembro ng House Prosecution Panel ang pinakabagong gimmick ni Vice President Sara Duterte tungkol sa kanyang kakayahan na umupa ng gunman sa halagang 5,000 pesos. Sinabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na ang tinutukoy na salaysay ay malinaw na bahagi ng pagtatangka na ilihis ang tunay na issue. Sa kanyang talumpati sa The Hague, pabirong binanggit ng pangalawang Pangulo na kaya niyang kumuha ng hitman sa halagang 5,000 pesos kapag nagloko ang kanyang mister. Bilang reaksyon, ipinayag ni Ridon na halatang gumagawa ng mga parehong gimmick si BP Sara para ilis ang atensyon ng publiko sa impeachment trial. Tinukoy naman mabatas ang pagharap ng 2 dating branch manager ng Land Bank sa day 10 ng paglilitis kahapon. Parehong tumistigo sina Violeta Constantino at Nenita Camposano tungkol sa hindi pangkaraniwang pag-withdraw ng OBP at DepEd na malaking halaga ng cash na ginamit bilang confidential funds. Inilarawan ni Ridon na ang 5,000 peso gunman remark ng pangalawang Pangulo ay isa lamang cheap diversionary tactics. Mas binaigting pa ng pambansang pulisya ang kanilang cyber operation kasunod po ng namonitor nilang mga social media account na nangikahit umanong manggulo sa gitna ng sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon po kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.,
Ipagnay na pong Anti-Cybercrime Group sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC para matuntun po ang nasa likod ng mga nasabing account. Una pong sinabi ng CICC na mayroong 9 na account na may kaugnay naman sa isang grupo ng mga hacker na nangudyok ng gulo nitong nakalipas na Lunes. Bukod dito ay sinisilip na rin nila ang posibilidad na konektado ang mga online threat na ito sa diskubreng 2 pampasabog sa harapan ng Senado at sa labas ng Department of Justice. Samantala, Pangulong Marcos nagbigay na ng authorization para maisumite sa impeachment court ang BIR records ni VP Sara at Attorney Mans Carpio. Ibalita maya mula sa Malacanang, RH number 14, Let Narciso. Maring Let. Romel Ray, kinumpirma ng Malacanang na pinayagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza na isumite ang tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio sa Senado. Ito matapos isumpida ng Senate Impeachment Court ang tax at bank records ng Vice Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang hakbang ng Pangulo ay batay sa sinasabi ng batas at kung ano ang proseso. Katwiran ni Castro, kung ito ay magiging daan sa paglabas ng katotohanan, hindi magiging hadlang si Pangulong Marcos. Pakinggan natin si Jose Castro. So kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Mans Carpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. Sa posibilidad na maakusahan ang presidente ng political motivation, sabi ni Castro, hindi naman na ito bago dahil sa lahat ng gawin ng Pangulo ay sinasabing pamumulitika, lalo na kapag may tinatamaan. Narito muli si Jose Castro. So saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kahit ano pang sabihin ng iba. Basta ang alam ng Pangulo, siya ay tumutupad sa proseso, siya ay tumutupad sa batas, kahit siya pa ay paringgan o bigyan ng negatibong impresyon, hindi matitinag ang Pangulo. Si Palace Press Officer Claire Castro. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Let. Samantala, i-release na bank records at tax documents ng mag-asawang VP Sara at Attorney Manasseh Carpio. Abay, malaki raw pong piraso ng ebidensya. Aba, sino ba nagsabi niyan? Ating mo alamin sa report ni RH 12 Milky Rigunan. Milky. Romel, magpapatunay ang mga dokumento at ebidensya sa questionableng paggastos sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito reaksyon ni House Prosecutor Terry Ridon matapos magbigay na ng go signal si Pangulong Bongbong Marcos sa Bureau of Internal Revenue maging sa Anti-Money Laundering Council na i-release ang bank documents at tax records sa mag-asawang VP Sara at Attorney Manasseh Carpio. Sa mga dokumento, makukumpirma ang lumabas sa hearing noon ng 19th Congress ng House Committee on Good Government and Public Accountability na pinamumunuan ni Manila Representative Joel Chua na umano'y nalimas ang pondo. Sa impeachment proceedings sa mga nakuhang records mula 2019 hanggang 2024, walang cash in bank o nakadeklara sa SALN na mag-asawang Duterte Carpio. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon. Lumilit na yung mundo ng atin pong pangalawang Pangulo. Yung pong mga bank records, bank documents ay isa-isa nang isinusumite ngayong araw na ito sa Senado para ho sa Senate Impeachment Court. No? Yun po yung una. Pangalawa, yung pong BIR documents na mag-asawang Duterte Carpio at ang kanila pong mga pamilya ay isinumite na rin sa Senate Impeachment Court. Nagbigay ang Pangulo ng Pilipinas ng kanyang approval para ilabas ito pong mga dokumentong ito. So inaantay po namin yung pong updates mula sa AMLC. Pero ngayon din po yung deadline ng kanila pong submission ng lahat po ng transaction records reports ng AMLC relating to
the Duterte Carpio couple. And again, to be clear, we are talking about 6.7 billion in total transactions, 4.4 billion in inflows of the Duterte Carpio couple, which will be formally submitted to the Senate Impeachment Court, hopefully within the day. No. Una rito, sinabi ni Ridon sa bank documents sa tax records ay pinag-uusapan dito ang 6.7 billion pesos na total transactions at 4.4 billion pesos sa inflow. Ako si Milk Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, electric consumers, hindi dapat nagbabayad ng kuryente na hindi nila naggamit sa pamamagitan ng tinatawag na system loss. Ayon yan sa isang senador. Sinong senador yan? Malamin natin sa report. RH number 28, Paring Raymond Baas. Paring Raymond. Paring Romel, napakabigat ng pinapasan ng mga electric consumers dahil nagbabayad tayo ng kuryenteng hindi naman natin nagamit. Ito ang deklarasyon ni Senador J.B. Ejercito sa pagdinig ng Senate Committee on Energy na pinamumunuan ni Senador Erwin Tulfo. Ayon kay Ejercito, dekada ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, ngunit hindi nito naihatid ang ipinangakong mas murang kuryente para sa mga Pilipino. Inihain nito ang Senate Bill number 2342 at 2343 na naglalayong alisin ang mga singil na anya ay patuloy na nagpapabigat sa bayarin ng kuryente. Tugon ito sa panawagan ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address na amyendahan ng EPIRA Law at alisin na ang systems loss na ipinapasa sa mga consumers, ganoon din ang VAT na ipinapataw sa ating electric bill. Binalikan ng senador ang naging karanasan ng bansa sa mga Power Purchase Agreement o PPA noong 1990s nang kailangan pumasok ang gobyerno sa mga kontrata para mabilis na matugunan ng krisis sa kuryente. Ilang taon pinasa ng mga consumer ang gastos sa mga kontratang ito, kabilang ang bayad sa kuryenteng hindi naman aktual na nagamit, kaya dapat matuto na tayo dito. Sabi ni Ejercito na dapat kaparehong prinsipyo din ang pairalin sa systems loss. Sa ilalim ng Senate Bill number 2342, ang Consumer Protection Against System Losses Act, hindi na maaaring ipasa sa mga consumer ang system loss charges sa kanilang buwan ng bayarin. Inihain din ni Ejercito ang Senate Bill number 2343 na naglayong alisin ang value-added tax o VAT sa singil sa kuryente. Narito si Senador J.B. Ejercito. Noong panahon po ni Pangulong ni Fidel Ramos, dahil po sa krisis na kinakaharap, nagkaroon ng purchase power agreement para maitayo kaagad ang mga power plants. Ngunit ilang taon, ilang dekadang pinasan ng sambayanan. Yung mga enerhiya kahit na hindi po ginagamit ay ating pong pinagbabayaran. Matagal ho nating pinasan ang mga epekto ng PPA at hindi po natin makakalimutan. Sana'y natuto na tayo noong panahon na yon. Kaya kung may nagtatanong ngayon kung sino ang sasalo sa system losses kapag hindi na ito pinasa sa consumers, ang sagot ay hindi ang ordinaryong Pilipino. Tungkulin na ang ating energy regulators na tiyakin na makahanap ng patas at makatarungang mekanismo. Hindi dapat pagbayarin ang mga consumer sa kuryenteng hindi nila nagamit at wala silang pananagutan sa pagkakawala nito. Si Senador J.B. Ejercito. Ito si RH28, Raymond Baas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat, Lakay Raymond at Paz. Samantala naman, US Embassy at Zamboanga del Sur Provincial Government magtatatag daw po ng Law Enforcement Training Program. Amerika maglalaan ng 30.8 million pesos para po sa naturang proyekto. Report mula kay RH4, Ms. Karen Oyong. Ms. Karen. Yes, kasamang Ray, kasamang Romel, isang kasunduan ang nilagdaan ng mga kinatawan ng Embahada ng Amerika dito sa Pilipinas at ng Zamboanga del Sur Provincial Government para sa isang law enforcement training program bilang commitment ng Estados Unidos sa pagsiguro sa kaligtasan ng mga American at Filipino nationals laban sa terorismo. Ayon sa Embahada ng Amerika dito sa Pilipinas, maglalaan ng $500,000
million pesos ang Amerika para sa naturang programa kung saan sa ilalim ng Anti-Terrorism Assistance o ATA program ng US Department of State ay magbibigay rin ito ng permanente at dedicated training facilities sa Pagadian na siyang magsisilbing venue para sa mga specialized training courses para sa mga miyembro ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay US Embassy Acting Senior Regional Security Officer Daniel Art, ang naturang investment sa Pagadian ay sumasalamin sa tiwala nila sa PNP na itaguyod ang isang ligtas at payapang Pilipinas at isang matatag na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Banggit ng Embahada ng Amerika simula 2006 ay nagsasagawa ng mga ATA courses ang Amerika para sa higit 10,000 Filipino law enforcement personnel kung saan pinaigting ang kanilang kapasidad para mag-imbestiga, rumisponde, banta at mga insidente ng terorismo. Ayon naman kay Zamboanga del Sur Governor Divina Grace Yu, sa pamagitan ng mga nabanggit na trainings ay masiigting pa ang seguridad at stability ng kanilang pamahalaan, hindi lamang sa Zamboanga del Sur, Danao, Port ulas para sa DZRH, una sa Pilipino. Paggamit ng AI-powered drone sa pagtukoy ng tubig baha, nilalatag na ng Manila LGU. Ibalita mo yan, Marriage number 9, Tina Nolasco. Tina. Romel, nilalatag na nga ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang paggamit ng AI-powered drone na kayang makadetect ng posibleng pagbaha sa Maynila 2 oras bago ito mangyari sa pamamagitan ng RCGIS mapping. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, may 3D capability din ito at makatutulong sa mga komunidad na posibleng bahain para agaran silang mailikas. Paglilinaw naman ni Yorme, hindi pa ito nagagamit sa ngayon dahil kailangan pa itong itanim sa lupa at kailangan pang magsagawa ng mapping. Pakinggan natin si Mayor Isko. But it's not yet being deployed because we have to put the system underneath sa ating lupa at imamap natin yung ating lote o what you call cadastral mapping. Mahalaga yun. Yun yung next move namin after we were given recognition about utilizing the system. Si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat Tina Nolasco. Samantala, bahay ng isang lalaki na manoy nag-iingat ng iligal na baril at droga. Sinalakay! Diyan po sa Pateros. Nako, ating alamin kung ilang bang mga iligal na baril at gaano ka daming droga ang nakumpiska, no, ha? Sa report ni RH27 Noche Cacas, Noche. Lakay Ray at Romel, sinalakay ng mga operatiba ng Southern Police District ang isang bahay na umano'y nag-iingat ng iligal na baril at iligal na droga sa Barangay Agu, Bayan ng Pateros. Inilbihan ng matapos makuha ng search warrant ang mga pulis mula sa korte ng Pasig City. Arsado ang suspect na si alias Remigio, 45 anyos, matapos masamsaman ng 5 gramo ng hinirang shabu na abot sa 34,000 pesos. Bukod dito, nakuhanan rin ng caliber 38 na revolver na baril at iba't ibang mga bala. Walang may pakitang anumang dokumento ng baril ang suspect na ngayon maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 at RA 10191 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang night raid operation ay tugon sa patuloy na kampanya ng SPD laban sa illegal drugs at loose of firearms. RH27, Nagkikakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. DSWD tiniyak na mayroon ng mas maayos na mga tent na maring tuluyan ng evacuee tuwing may kalamidad. Ibalita mo yan, RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Tama, Mayor Romel, tiniyak ng DSWD na sa panahon ng kalamidad ay mahalagang may ligtas at maayos na pansamantalang matuluyan ang mga pamilyang lumikas sa kanilang mga tahanan. Kung saan ay ang mga angels in red vest ay hindi lang umano nag-aatid ng mainit na pagkain at relief items. Siniguro rin ng ahensya na maayos, malinis at komportable ang mga pansamantalang tutuluyan ng mga pamilyang mananatili sa evacuation centers sa iba't ibang panig ng bansa. Ang kagandahan ba niya ay
ngayong tag-ulan ay nilagyan na ng DSWD ng floor tiles ang mga family tents sa Glan, particular na sa Sarangani para makatulong na rin sa panatiling malinis at tuyo ang tinutuluyan ng mga pamilya lumigas. Iwas putik din, iwas basa at mas komportable para sa bawat pamilya. Iniyak din ng ahensya na kung paano patuloy na pinapabuti ang serbisyo nito para sa mas ligtas at mas maayos na panatili ng ating mga kababayan. Arison de Brian Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Rapido, hataw, balita. Standby ho mga balita mga kaibigan mula po sa mga probinsya. Nako, isa raw hong retiradong pulis. Tinambangan. Pinagbabaril sa may Quezon, Nueva Ecija. Patay. At meron ding isang foreign national ang pinagsasaksak at patay din sa Silang Cavite. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan. Pilipinas ang oras, alas 2:32 ng hapon. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabton, amoy nakaka-joyful. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number 1, good diet. Number 2, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabton, amoy nakaka-joyful. Fabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabton, amoy nakaka-joyful. Fabton, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa.
Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ang niyo po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Ratsada Probinsya. Rapido Balita. Parumal-dumal na krimen po nangyari sa may Quezon, Nueva Ecija. Isang retiradong pulis tinambangan, pinagbabaril, patay. Sa report ni RH25, Grace Ansano. Grace. Patay ang isang retiradong pulis na 51 taong gulang mula sa bayan ng Quezon dito sa Nueva Ecija pasado alas 8 ng umaga. Batay sa report ng Chief of Police ng bayan ng Quezon na si Police Major Robert de Guzman, pasado alas 8 ng umaga, kinilala ang biktimang si Police Retired Alexander Magno, residente ito ng Barangay Pulong Bayan ng naturang munisipalidad, habang identified at agaran ding sumuko sa tulong ng mga kaanak ang suspect na kinilalang si alias Jepoy Angeles. Kasama nitong isinuko ang baril na pinaniniwala ang ginamit nito sa pamamaril. Sakay ng motorsiklo ang biktima nang magkasalubong ang suspect at ang biktima. Nagkaroon ng mainitang pang pagtatalo sa dating araw nilang sigalot at hinggil sa lupa. Nagsasagawa na ng malalim na investigasyon
ang PNP at sumasailalim na sa interrogation ang suspect para sa kaukulang pagsasampa nga ng kaso laban dito. Para sa DZRH, ito si RH25, Grace Vera Sansano, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang foreign national ang pinagsasaksak sa silang Cavite, patay. RH number 30, Eric Dastas. Kuyang Eric. Pero tatag nga ng saksak sa iba't ibang parte ng katawan nang matagpuan ng isang foreign national sa Barangay Iba, silang Cavite. Ayon sa silang Municipal Police Station, nakatanggap sila ng tawag mula sa mga tauhan ng naturang barangay kung saan natagpuan ng biktima sa mabatong bahagi ng kalsada malapit sa kanal na duguan at may mga tama na saksak sa iba't ibang parte ng katawan kung saan agad din itong dinala sa ospital. Subalit hindi na rin umabot ng buhay. Patuloy ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad at inaalam na rin kung pagmamay-ari nito ang nang hindi pa nakikilalang biktima ang isang kulay itim na Toyota Fortuner na may plakang GAM o Golf Alpha Mama 9593. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad kung may kinalaman sa insidente ang tatlong suspect na lulan ayon ng isang tricycle na huli nakita bago ang pangyayari. Ito si Eric Testas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Eric Dastas. Samantala naman tatlong estudyante naaktuhan daw hong humitithit ng marihuana sa loob ng isang eskwelahan. Ano ba naman yan? Diyan po sa may Iloilo. Ating alamin sa report mula sa Action Radio Iloilo, Jocelyn Maque. Jocelyn. Isinailalim sa custody ng City Social Welfare and Development Office sa lungsod ng Iloilo ang tatlong estudyante na naaktuhan ng kanilang teacher na humihitit ng marijuana sa loob ng eskwelahan. Ayon kay Police Captain Jesus Cambay III, ang officer in charge ng Police Station 7, nagsitakbuhan pa ang tatlong mga estudyante nang makita ng guro ang kanilang ginagawa sa loob ng CR ng eskwelahan. May edad na 14, 15 at 16 anyos ang mga involved na estudyante ayon sa mga otoridad. Base sa investigasyon, binibili umano online ng mga estudyante ang marijuana. Na-recover sa tatlong isang pipe na may lamang marijuana. Inaalam na ng mga otoridad kung may discernment ang tatlong estudyante sa kanilang ginawa. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At dalawa naman ang arestado dahil sa pagtutulak ng ilegal na droga sa Orion, Bataan. RH number 37, Dani Comilang. Dani. Arestado ang dalawang hinihinalang tulak ng illegal na droga sa isinagawang bypass operation ng Orion Municipal Police Station sa Barangay Dangpare, Orion, Bataan. Kinilala ni Police Major Mantayb Jalman ang mga suspect na isang lalaki na street level individual SLI at babae na isang newly identified street level individual na nasamsam sa kanila ang tinatayang 2.9 gramo ng hininalang shabu na nagkakalaga ito ng 20,000 piso, mark money na 500 at cellphone at iba pang ebidensya. Naharap ngayon ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 habang isinasailalim sa laboratory examination ang mga nakumpiskang hinihinalang shabu. Dani Comilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Dani. Salamat. Samantala naman, dalawa katao daw po ang kabilang sa top 10 most wanted. Arestado po sa Region 11. Ating alamin sa report mula sa Action Radio Davao, June Suter. June. Dalawang top 10 most wanted persons sa antas ng probinsya at lungsod ang nadakip sa Police Regional Office 11 sa serye ng operasyon laban sa mga wanted persons sa nakalipas na 24 oras. Batay sa accomplishment report ng PR11, nagsagawa ang kapulisan ng 8 operasyon mula sa alas 6 ng umaga ng Hulyo 29 hanggang alas 5:59 ng umaga ng Hulyo 30. Bukod sa dalawang top 10 most wanted persons sa provincial at city level, nadakip din ang tatlong most wanted persons sa municipal at police station level, gayon din ang tatlo pang iba pang wanted persons. Ayon kay PR11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, nagpapatuloy ang pinaigting na operasyon ng kapulisan upang madakip ang mga wanted persons at mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa buong Davao Region. Ito si June Suter para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. San Jose National High School students muling isinailalim sa psychosocial intervention matapos ang barilan sa Tacloban.
RH number 32, Jimmy Angay Jimmy. Halos 1,000 estudyanteng sumailalim sa psychosocial intervention kanina bilang bahagi ng patuloy na pagtulong sa mga napektuhan ng insidente sa pamamaril sa San Jose National High School, Tacloban. Ayon kay Mary Lugo Cotano, Visayas Relations Head ng Public Engagement Group ng PLDT at SMART, isinagawa ang mga intervention di lamang sa San Jose National High School, Tacloban, STFT, kundi maging iba pang paralan upang mabigyan ng emosyonal at mental na suporta ang mga mag-aaral. Samantala, sinabi naman ng Reverend Mark Ives Acevedo Velasquez na 2 beses na nagsagawa ang psychosocial intervention at psychological first aid sa St. Roque Parish sa may San Jose para sa mga estudyante ng San Jose National School. Layunin ng programa matulungan mga kabataang patuloy na karanas ng trauma matapos sa pamarilong Hunyo 22 kung saan 3 estudyanteng nasawi. Patuloy naman hinikayat mga organizer ng komunidad na magkaisa sa pagbigyan ng suporta upang matulungan ang mga mag-aaral makabangon mula sa sinapit ng trahedya. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Jimmy Angay. Samantala naman, top 5 most wanted regional level at top 1 municipal level arestado dyan po sa may Bawang La Union. Report mula kay RH38, Freddy Fardo. Freddy. Nasa kustodiya ngayon ng Bawang La Union Police Station ng isang 45 anyos na lalaking driver, top 5 most wanted person regional level at top 1 municipal level na naharap sa kaso ng 5 counts of rape. Batay sa ulat ni Bawang La Union Chief of Police Major James Jan Taguba, nadakip ng kanyang mga tauhan ng akusado sa bahay nito sa Barangay Taberna ng nabanggit na bayan sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng presiding judge ng Family Court Branch 11 Bawang La Union na may petsang Hulyo 23, 2026 na walang inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga otoridad ang ilalabas na commitment order ng korte para mailipat ang suspect sa BGMP. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, R32 taguulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Freddy Fardo. Samantala naman, Northern Samar Mental Health and Psychosocial Support Team ipinadala daw po sa Mindanao para sa 3 araw na intervention sa mga biktima ho ng malakas na lindol doon. Report mula kay RH34, Jane Bantayan. Jane. Ipinadala ng Provincial Health Office Northern Samar ang Samar Mental Health at Psychosocial Support Team sa Mindanao upang tumulong o tulungan ang mga nabiktima ng lindol. Naglunsad ang team ng interventions. Kasama ng team doon sa Mindanao ang personnel mula naman sa Department of Health Center for Health Development Section at iba pang responders sa emergency response operations. Sumailalim sa psychosocial activities sa mga biktima ng lindol doon sa nasabing lugar matapos na matrauma. Ang mga residente ay bukas na nagpahayag ng kanilang mga naranasan matapos ang lindol. Kanilang pinasalamatan ang pagsasagawa ng aktibidad na naging pagkakataon naman na kanilang nailabas ang kanilang mga emosyons. Ang Center Health Development Sections ay nagpaabot ng pagpapasalamat sa Northern Samar Team sa pagbibigay ng psychosocial support sa nasabing mga residente. 3 araw ang ginawang psychosocial support intervention sa nasabing team doon sa Mindanao. Mula sa Action Radio Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jade Bantayan. Metro Manila ngayon. At sa Metro Manila ngayon, pakinggan natin si Kyle Bulas. Kyle. Lakay Romel, kay Ray, abiso sa ating mga motorista. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang southbound lane ng G. Araneta Avenue mula yan sa Sergeant Rivera hanggang Santo Domingo sa Quezon City. Dahil ito sa mga nakalaylay na kable ng kuryente na maaaring magdulot ng panganib sa mga motorista. Ayon sa MMDA, may nakadeploy ng mga tauhan ng Meralco para magsagawa ng clearing at repair operations. Sa ngayon, inaabisuhan ng mga motorista na dumaan muna sa Del Monte Avenue bilang alternatibong ruta habang nagpapatuloy ang pagkukumpuni ng Meralco.
Samantala, sa pool naman ng water interruption ng ilang lungsod sa Metro Manila dahil sa maintenance activities ng Manila Water. Kabilang dito ang ilang bahagi ng Pasig, Quezon City at Taguig City. Ayon sa abiso ng water concessionaires, sisimulan nito mamayang alas 10 ng gabi at posibleng tumagal ng hanggang 6 na oras. Sa iba pa nating mga balita, pinasinayaan na ang bagong multipurpose open field sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Ayon kay Mayor Joy Balmonte, hindi lang ito isang open field na maaaring pasyalan ng publiko. Mayroon din itong retention pond kung saan sa panahon ng malakas na ulan, kaya nitong makapag-imbak ng aabot sa 651 cubic meter na tubig o katumbas yan ng halos higit sa 3,000 drum ng tubig. Bukod dito, isinasagawa na rin ang isa pang detention basin sa lugar na may natural filtration system. Ibig sabihin, kaya nitong makapag-imbak ng tubig na aabot sa 282 cubic meter na maaaring magamit sa pagdidilig sa mga halaman at iba pang landscape sa lungsod. Para naman sa ating ulat panahon, tuloyan na nga natusaw ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa kabila nito, minomonitor pa rin ang pag-asang isa pang LPA na nasa labas ng FAR. Ito ay huling namataan sa layong 1,575 kilometro mula yan sa silangan ng Eastern Visayas. Ayon sa pag-asa, ito ay may mababang tsansa o unlikely. Ibig sabihin, malabo na itong mag-develop bilang isang tropical depression sa loob ng 24 na oras. Liban dito, wala naman nakataas na thunderstorm advisory dito sa Metro Manila. Ibig sabihin, asahan na natin ang maliwalas na panahon, liban na lamang sa mga kalat-kalat na mga pag-ulan, dulot pa rin ng hanging habagat. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas sa iyong Metro Manila ngayon! Uy, magandang hapon daw sa Pilipinas. Magandang gabi sa Las Vegas. Ayun. Mula kay Ma'am Evan lang. Salamat binanggit po, Ma'am mo ang Evan. US of A. Yes. Aba, nanonood. At nakikinig ang ating dating kasama. Siyempre. Si RH number 23, ang original. Yes. Si Kiko Calado. Yan, ang ating pistolero ng bayan. Ayan, naimbag mali mo, dito'y Pilipinas, Apo Kiko. Ayan, naimbag nga rabi dito Las Vegas, Apo. And of course, mga kaibigan, si Sir Els Bartolome mula dyan sa Tarlac, ha? At si dating PNP Chief Nick Bartolome. And of course, yung number 2 man ng PNP, Philippine National Police. General Bernard Banak. Yan, magandang hapon po, Mr. General, and ang kanilang number 1, top cop, si PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. At ang nag-retire nga ba si General Browner? No? Oo, nag-retire na. Meron na siyang kapalit. Yan, si General Navarrete. Ayan, ng Armed Forces of the Philippines. And of course, binabati rin natin ang ating mga magigiting na mga nakabantay sa West Philippine Sea. Philippine Coast Guard. Philippine Coast Guard. Philippine Navy. Philippine Navy. Ha? Magbantay lang po kayo dyan. Ipaglaban ng ating karapatan. Ang ating soberenya, Uy, pabati daw muna ng Happy Interns Day today. Aljon, Val, Michelle, Angel, Daniel, Jan. Anong eskwelahan? Eskwelahan. Sa apelido. PUP and Cavite State University. Yun. Kaya proud na proud ang inyong mga profesor. Wow. Next time ilagay nyo rin ang surname. Diba? Ayan. Hoy, salamat ho sa mga kasama natin sa DZRH News Team. Nandyan si Nami Silay Napit, nandyan si Don, sina Josa, si Wina, and of course si Jackie, Don, at iba pa. Sa DZRH Radio, nandyan si Jeric. Nandyan din si Het sa ating DZRH Television, DZRH Digital, at maging sa ating DZRH Malanday Transmitter. At dahil malapit na ang weekend, ninenervous na naman tayo. Bakit? Ay, syempre. Ano ba ang trend ngayon ng presyo ng petrolyo? Ay, alam mo na. Ano ba naman? Kasi ito na namang bigla na namang inatake ng US ang Iran, ha? Kung sa bagay, wala pang pahiwatig na tataas, pero ang mga indikasyon mukhang patungo dun .
Oo. Gawa nang hindi pa bumabalik sa normal ang sitwasyon sa gitna Oo. silangan. Basta ipaglaban natin, sana naman makita rin po ng ating pamahalaan na yung value-added tax sa fuel dapat sana suspendin muna. Yan. Habang mayroong problema dyan sa Middle East. At kung talagang hindi talaga maiwasan, Oo. sana naman hindi ganun katindi ang increase sa halaga ng produktong Sana ho petrolyo. at sana. Or kung talagang matindi ang dagok, malakihan talaga, baka pwede utay-utay. Utay-utay. Tama. Staggered. Oo. Ay, sus. Apo. Rapido, hataw, balita. Ang niyo pa rin mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras. 4 na minuto bago sumabit ang alas 3 ng hapon. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang